Good afternoon guys. Nandito tayo uli sa isang field at pasyalan kasi nung nakaraan upload tayo ng isang video at nag-viral siya, nasa 800 views na ngayon. 2 minutes and 11 seconds lang naman yun. So ngayon, bumalik tayo dito at binidyohan uli natin kasi parang maswerte tayo doon sa video na yun na nag-viral. So, yun guys, good morning, good afternoon sa inyong lahat kasi ngayon is mag-alauna na ng hapon. So, medyo makulimlim ngayon, nasa 23 degrees Celsius lang tayo. Summertime pa rin. So, maganda yung panahon, maaliwalas, tapos katamtaman lang siya, hindi siya malamig. So nakaano nga lang tayo, ayan yung suot lang natin. So ayan, nakagano lang tayo, o yun. So ayan lang suot natin. So kasi tamtama lang sa ating weather na hindi ganun ka init at hindi rin ganun kalamig. So katamtaman lang yung 23 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. Napakasarap lakad-lakad, tapos ito sa harap natin is inani na kasi nung nakaraan is puno ito ng trigo. So doon naman sa kabila is puro mais sa nakikita natin, ayun. So ayan, puro mais, sweet corn. Kaya lang ang mahal naman, 3 piraso pag bumili ka sa supermarket is nasa bumili ako ngayon, €1 and 79 cents. So mahal yun kasi 3 pirasong mais lang. Dapat €1 and 20 cents lang, dapat mga ganun lang sana sa para sa akin lang yun kasi siyempre yung iba naman is pag manager naman sa company is wala silang pili-pili sa presyo kung ano man gusto nilang bilhin kasi nga siyempre 'di ba may mga tao naman talaga na mas marami silang pera kaysa sa atin, no? Tanggap naman natin yun. Siyempre, hindi katanggap-tanggap na mula sa puso. Siyempre, hindi. Dahil, sino ba naman ang ayaw magtrabaho ng 8 hours tapos 5 days a week tapos ang sweldo is 100,000 sa isang buwan? Siyempre, natural, diba? Sobrang masarap, masarap isipin. Kaya lang, talagang ganun, hindi natin makontrol yung buhay ng tao eh. Siyempre, ano na lang tayo, magiging kumbaga satisfied pero patuloy yung dreaming, patuloy yung natin ng panalangin na sana ay dumating yung araw na maging milyonaryo tayo. 'Di ba? Kasi ako, gusto ko talaga siyempre maranasan yung maging milyonaryo dahil siyempre sa buong buhay ko, nagtatrabaho na ako ng 30 years plus. Tapos yung sweldo ko is halos kulang pa kung minsan. So ngayon ang ginagawa ko, nagsa-sideline ako extra para lang kahit papano is madagdagan yung ating income. 'Di ba? So yun lang naman yun guys. Kumbaga nasa inyo na yon kung anong gusto niyo. Kasi hindi man natin mapilit kasi sinasabi ng iba na, ay, hindi, sabi niya, okay lang ako kahit hindi ako mayaman, okay lang ako kahit ganito lang sweldo ko. Pero ako kasi, gusto ko siyang maranasan, di ba? Gusto ko talaga siyang maranasan na sinasabing milyonaryo ka or bilyonaryo or, di ba? Negosyante na talagang umunlad yung negosyo. Kasi kumbaga 30 plus na kaming nagtatrabaho, mga kapatid ko, mga pinsan ko, sabagay yung mga ibang pinsan ko ngayon malalaki na din ang sahod kasi yun nga siyempre na pumasa ng board exam, maganda yung trabaho. So siyempre malaki sweldo, halos iniikot na yung buong mundo. So yun ang sinasabi natin na talagang may tao na swerte sa buhay at sobra-sobra yung swerte nila na binigay ng Diyos at ibibigay pa ng Diyos. So yun lang guys para sa akin. Pinapakita natin yung magandang baryo dito. Ayan, medyo bundok siya pero ang ganda kasi tahimik. So yun. So dahil Friday ngayon, wala masyadong
tao na namamasyal kasi busy pa sa trabaho, tapos yung iba nasa bakasyon din. So karamihan kasi pag ganitong buwan, August, nasa bakasyon pa yung mga tao dito sa Austria. Kami, nasa Austria, Europe province, nasa outside Vienna kami. Nasa 300, ano tayo, nasa 300 kilometers from Vienna City. At kung sino man yung hindi nakakaalam, ang Vienna City is the capital city of Austria. Ang Austria ay bansa ng Germany, Switzerland, Hungary, Slovenia, Slovakia, Czech Republic, at Switzerland. Tsaka syempre Italy, ayan. Italy kasi ang ganda-ganda ng Italy talaga. May mga part talaga sa Italy na sobrang ganda kasi marami silang so ang dami nilang lake, tapos ang dami nilang mga ilog, dagat, ayan. So ang Austria kasi walang dagat, pero sobrang marami silang magagandang lake. Kagaya ng Werther Sea, Wolfgang Sea, Klopiner Sea, at saka kung ano-ano pang mga lake. Sea kasi ang tawag nila dito sa lake. So, ayun lang guys, para sa akin kasi ini-enjoy ko lang talaga yung minsan ang day off kasi siyempre alam naman natin ang trabaho is kayod kalabaw. So, yung oras natin na pag day off natin is mas maganda yung kung pwede lang naman is hindi kailangang maglakwat sa na sobrang malayo. Pwede naman ganito lang, lakad-lakad lang, 20 minutes. Tapos, siyempre galing nga tayo ng trabaho. So, ngayon naman ay dumaan tayo dito. Kasi, naingganyo lang ako doon sa video na na-upload ko na nag-viral siya. So, yung title ko doon is Abroad, pero bakit parang nasa Pilipinas? So, ito guys, ito yung part 2 ng ating Abroad, pero bakit parang nasa Pilipinas? Kasi ito nga na baryo, 'di ba? So sa kaliwa natin is daanan ng mga bikers at saka ng mga mahilig maglalakad. Tapos yung sa kanan naman is yan yung daanan ng mga sasakyan. So 'di ba, bundok ayan ganda ng bahay, pero wag na lang natin tutukan kasi baka magalit yung may-ari. So wala naman nakalagay na address dito. So hindi natin ilalagay kasi para naman dun sa mga yung iba kasing mga tao na sila, yung mga nakatira dito, ayaw nilang basta-basta kuhanan ng picture or video. So hindi ko na lang nilalagay yung mismong address para wala silang masabi, 'di ba? So 'di ba ang ganda? Parang kaya ito inanihan na nila ng trigo. So ito na yung itsura. So magtatanim uli sila next year na. So ayan. Ganda ng bulaklak, 'di ba? So ayan, yun lang guys, at dagdag ko na lang na yung magbigay na lang ako ng kunting advice doon sa mga halimbawa gustong mag-asawa ng AFAM. Kasi kaya ako nakarating dito sa abroad kasi dahil sa isang AFAM na ang nagpakilala sa akin ay yung aking mga pinsan. So at pinalad kami ng 12 years. After 12 years nag-divorce din kami dahil sa maraming mga dahilan. Siyempre na din yun, sa ugali, siyempre sa culture na rin, number 1 yun, at saka siyempre sa communication, lack of communication talaga. Kaya mahirap din talaga ang salitang German kasi ang salita namin dito is German. So hindi lang talaga kami nagkakaintindihan, at mahirap pa yun para sa akin noon yung salitang German. So ngayon siyempre nakakaintindi na ako, nakakapagsalita pa ako, pero still learning pa rin sa sa ugali nila, kasi ang mentality talaga ng mga puti, Austrian o German, is siyempre iba talaga. So kailangan talaga nating pakikisamahan at yung talagang nilalawakan natin yung ating unawa para siyempre tumagal tayo dito. At siyempre mahirap kasing bumalik sa Pilipinas na walang ipon, 'di ba? Siyempre ako talaga siyempre gusto kong bumalik ng Pilipinas, pero kailangan meron akong negosyo or meron akong naitabi, kahit man lang sabihin na lang natin na may naitabi tayo na hindi pag nagkasakit, 'di ba? Kasi siyempre hindi naman natin alam, na hindi naman natin hawak yung panahon na lagi tayong healthy, lalo na siyempre may mga anak tayo. So
dahil wala ako noon, kaya nandito ako nagstay. Kasi kaya kung ako sa inyo, pagbago kayo sa abroad, mas maganda talaga na maging matibay yung loob ninyo, at saka huwag kayong iiyak-iyak agad dahil sa kunting lungkot lang, or dahil matagal kayong hindi nakapasok ng trabaho, dahil matagal kayong naghihintay pag nag-a-apply kayo. Huwag agad kayo mag-give up, kasi kumbaga nandito na kayo tapos bigla kayong babalik sa atin, 'di ba? Kumbaga nagbuhos ka ng panahon para mangutang, magbuhos ka ng panahon para mag-apply ng trabaho, nagbuhos ka ng panahon para, alam mo yun, manghiram ng pera, tapos pagdating sa abroad aarte-arte kayo, tapos bigla sasabihin niya balik na lang ako kasi malungkot dito, kasi ganito, ganyan, ganyan. Alam nyo guys, ang pag-abroad kasi talaga is hindi basta-basta. Malawak na pagtiyaga, malawak na unawa, as in lahat malawak yung pag-iisip mo, kasi number one ng kalaban mo is yung ugali nila na hindi mo pa kabisado, kung paano sila makisama, paano sila sa trabaho, paano sila sa totoong buhay, yung ganun ba. So para sa akin, pag nasa abroad kayo is pinakamaganda makisama muna kayo sa mga Pilipina na nakaka nakakausap, at namimit ninyo sa mga kung saan kayo namimili, kasi ang mga Pilipina na matagal na sa abroad, yun yung isa sa inyo makatulong. So mas maganda makisama muna kayo. So ibaba muna natin yung mga pride natin na minsan kasi ay Pilipina yan, baka hindi yan mapagkatiwalaan. Siyempre hindi yun talaga mapapagkatiwalaan kung kayo mismo nagpapakita kayo ng ugali na parang kakaiba. So kung makisama kayo ng husto, alam nyo na makisama tayo ng husto, kahit ako nagkisama ako ng husto sa